So yo, what's up mga kabunso? Ayan. Welcome back to my YouTube channel mga kabunso. For today's video mga kabunso, ayan, it's been a long time na hindi na naman tayo nakabisita kay Nanay Melanie. Ito, binago na nila. Kasi may nagmamay-ari ng lupa na to na ayaw na padaanan. So yan mga kabunso. Mahaba-haba na namang lakarin ang ating pupuntahan. Siyempre mga kabuso, kaya tayo pupunta uli kay Nanay Melanie. Siyempre naging busy din tayo mga nakaraang mga araw, linggo, buwan. At ngayon babalikan namin para bigyan natin ng ng siyempre allowance yung mga bata. Ayan, balikan natin. Tapos siyempre mamaya pupunta. Siguro binaha dito. Ay, binagyo. Nagbagsakan ng mga puno. Charan! Ayan. Kaya mga kabuso, dito tayo kay Nanay Melanie. Babalitaan namin din kayo sa nangyari sa kanyang tindahan at mukhang nagkaroon tayo ng problema sa kanila. Sarado po ang tindahan. Charot. Ito lang po yung ating pinunta dito para i-update syempre yung mga taong nagbigay ng tulong para sa kanila, sa kanilang tindahan. At syempre kinakamusta din tayo, kinakamusta din nila kung ano na nga ang proseso, ano nangyayari sa kanila. Kung may pagbabago ba ako, naging success ba o hindi. Kaya sabay ako mabot. Nay! Okay lang ba? Tingnan ko. Charan. Tara, tingnan natin. Hindi nyo na napaikot. Wala na no, kawawa, sayang. Ayan, makapuso. Pambili ko sana yan. Binili ko muna namin gamit ng mga bata. Hindi nyo na may babalik. Pag nagkatuloy ko ulit. So yan mga kabuso, ito po yung kaganapan ngayon sa bahay nila. Sa negosyo na binigay natin sa mga nagtatanong na kung ano na daw po ang update sa kanilang tindahan, sa negosyo. Ito na yung mga bunso. Ayan. Kayo na po ang bahay. Ayan Nay, kaya kami nagpunta dito para syempre, di ba, yung ating napag-usapan na bibigyan namin allowance yung mga bata. Oh. Dito tayo Nay, mainit. Ay, nasaan yung dalawa? Nariyan. Tawag sa kuya mo. Ang tawagan mo dito. Oh. Kamusta na dito Nay? Ito po. Ayos naman po. Hindi nagkakasakit. Ayos na kayo? Ayos kaya? Ayos naman po. Hindi nagkakasakit. Okay na kayo eh. Tara na. Kasi yung mga bata. Ang mga bata. Nariyan po. Tawag natin, tawag. Bumili po. Araw na lang din. Ayan, nandito na sila. Binili po yung konting gamit nila. Naging busy lang kaya ngayon lang din Kuya mo, bunso. Sabi nga po. Tawag na lang. Panakita doon. So yun yung mga bunso, yun nangyari. Ginamit daw nila muna yung kinita nila sa tindahan para may maibili na gamit. So yung bibigay namin allowance, bahala na kayo Nay kung saan nyo ilalagay. Kung syempre, lahat naman tayo kailangan ng mabuhay eh. Kailangan ng pagkain. So mas okay na yun, hindi kayo nagkakasakit kasi panibagong problema yun kung isa o dalawa sa pamilya mo nagkakasakit. Pero in Jesus name, at least kahit pa paano hindi naman kayo nagkakaroon ng sakit.
So, hinihintay lang namin mga kabunso yung isa niyang anak para syempre personal natin ibibigay yung binigay. Pero po nung buwan ng March, Buwan ng March. ay ano po, inumpong ko ng sakit ko ng tiyan. Pinagsaktan po ng tiyan. Araw-araw po nabiling gamot. Sino? Yung pong asawa ko. Ano po, yung parang ulcer po yan. Ulcer. Hindi po siya makakain na nagsuso pa. So namayot si tatay. Kasi yung Namayot ka tay. gamot ng, anong gamot? Kremil X saka, Kremil X saka, sterilize. Tay, kamusta po? Kaya po doon po nagastos din po. Gayong pa rin. Gayong pa Wala si rin. kuya mo? Okay na, sige. Baka, may pinuntahan laang. Dito. Bibigay lang namin na yung yung allowance ninyo. Bunso di ka? Naiyak ka? Naiya po, pinagawa ng katindahan po. Oo. Ano masasabi mo? Kamusta? Maraming salamat Ba't namamayat ka? po kayo. Dala lang ng pagka, nagbibinata. Kamusta? 13 lang po. 13 anos po. Okay lang po. Naiyak. Ayan. Bigay ko allowance ninyo. So, ayun. Ganun pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay, Nay. Kahit anong Hindi po pwedeng sumuko. Wala na may mga anak. nahingi na eh. May allowance sa kayo, Buso. Saan ba kayo nakuha na allowance? Dito rin. Opo, ganun na yun. Kung ibang Hindi na kayo nagtitinda? Nung buwan ng Abril, di na po kami nakapaglako na wala pong gulay. Hindi po na kami makakuha ng gulay doon sa kinukuhanan. Pero ngayon? Ngayon po, kahapon, nakapagtanda po kami ng patula. So, yan ay. Mainit. Kung kailan po bakasyon, saka naman hindi nakapaglako ng gulay. Wala pong makuha ng gulay. So, Nay, ito, bigay namin allowance namin. Dumaan lang kami dito. Maraming salamat po sa pagbabalik niyo. Hindi niyo po kami nakalimutan. Pag may time, Nay, nabalik na balik. Maraming Pag hindi salamat po. bisi-bisihan. Yun naman ang ating mga punsuan niya, Nay. Hindi ko po kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi, joke. Ayan, may allowance na kayo, Bunso, for 2 months na yan na. Ay, Salamat sa Diyos. susunod ulit. Okay. Ayan po ay bigay ng Migs Molino 60 tas Team USA. Sila po yung nagpo-provide ng inyong mga allowance sa inyong mga anak. Nay, ha? Opo. Of course, kasama na rin po diyan yung mga Migs Molino Fans Day. Ngayong 2020 po. And sa lahat mga kabunsuan natin, especially sa mga nagpo-provide ng ganitong allowance sa ating mga eskola na estudyante, ayan ka po sa pag-aaral. Okay? Okay. Ayan, maraming salamat po mga kabunsa, especially sa Migs Molino 60 tas Team USA. Kayo na, ano masasabi ninyo po? Maraming salamat po sa nagbibigay po ng allowance sa aking mga anak. Makakapagpatuloy pa rin po sila sa pag-aaral nila. Yung po lang ang pangarap ko sa aking mga anak, patapos po sila kahit high school lang. Nag-enroll ba? Opo, nag-enroll na po. Nagpasok na po sila. Napasok. Oo, no, kahit sobrang hirap ng buhay, kailangan tuloy pa rin. Pero kahit pa paano, may mga nakakatulong naman kahit pa paano sa atin no, para may provide yung mga needs ng inyong mga anak. Kayo na bahalang dyan. Kahirap nga po nito, walang paikot. Walang katulungin sa gahanap mo yun. Ayun lang. Ikaw po siya, ano masasabi mo? Maraming salamat po. Bumalik ulit po kayo. Matagal na po namin kayong hinintay. Pasensya na Bunso, ngayon lang nakabalik. Okay lang po. Ayan. Tapos, ano pa? Ano masasabi mo kay Kuya Migs?
Kaya Migs, dalas-dalasan mo punta dito. Yeah. Kaya pakabuti nila kayo, pakabait kayo, mag-aaral na maigi para later on, pag nakatapos kayo, tulong-tulungan kayo sa pamilya. Ano pa na, masasabi mo? Kuya Mids, maraming salamat po at hindi niyo po kami nakalimutan. Patuloy niyo po kami tulungan. Maraming salamat po at hindi po kayo nagsasawang tumulong sa amin. Sana po wag po kayo magbabago sa amin pag po kayong madadalang tumulong. Hindi na. Pangako ko naman din yan eh. Hindi din natin titigilan tong mga ganitong gawain. Hanggat nandyan ang Panginoon para tulungan tayo, walang magiging problema. Ayan, ginagamit lang din naman po tayo ng Panginoon para makatulong sa kagaya ninyo, sa pamilya ninyo. Kaya nga po lagi kong pinagdarasal na patuloy kayong pagpalaan ng Panginoon para mas marami pa po kayong matulungan. In Jesus' name. Thank you, Nay. Thank you, Bunso, ha? Maraming salamat po. Okay. Tay, ikaw, ano masasabi mo, Tay? Hindi, kapasalamat nga uli sa inyo dahil na dalhan nga uli ninyo ng allowance yung mga bata. Kaya maraming salamat at dito yung nakabalik. Talagang pagdali na ng ano naman. Okay tayo, okay na po. Hindi ako masyadong hihikiyang po. Lagi po sa mga karamdaman yun. Lagi po nasasaktan yan siya. Ayun, Tay. Regards na lang din kay Bunso, yun sa isa niyong anak Okay mga kabunso, doon na po kami nagtatapos mga kabunso. Sana kahit papaano nakatulong din tayo sa mga taong kagaya ni Nanay Melanie sa pool na kanyang pamilya. At maraming salamat din po sa mga tao na patuloy po sumusuporta at hindi tumitigil sa kanilang kabutihan para sa kapwa. Maraming po salamat ulit mga kabunso. Okay, once again this is Molino na nagsasabing Happy lang. Happy lang. Kaya naman, ingat. God bless and bye-bye. Sa bawat pagtulong na ginagawa natin, umaasa tayo sa pag-asang maiibigay nito sa kanila. Pag-asa para makapagsimula muli. Pag-asa para makabangon. Pag-asa para kayanin ang lahat. Ngunit sa kabilang banda, mahirap talaga ang buhay. Maraming bagay ang pilit hahadlang, walang may gusto na may hirapan sa buhay. Ngunit lahat tayo ay hindi nakakaiwas dito. Pilit mang gusto ilaban ni Nanay Melanie ang negosyo para sa pamumuhay nila. Hindi maitatanggi na marami pa rin mga bagay na darating sa kanila para doon ilaan ang kanilang pangangailangan. Lalo pa at bilang isang magulang, kagustuhan niya na makapagtapos ang kanyang mga anak. Nawa, Nay, ang tulong na ibinigay namin ng kabunsuan sa pag-aaral ng mga anak mo ay magsilbing inspirasyon at motibasyon para ilaban ang buhay. Mahirap man ang buhay, ngunit kailangan patuloy ilaban. So, yo, what's up naman? What's up naman? Yo, what's up mga kabunso? Ngayon naman mga kabunso, bumiyahe muna ako ng mga ilang minuto lang din naman dahil medyo kahit papaano malapit-lapit din yung lugar nila dito. Ngayon naman mga kabunso, papunta naman tayo kay Tatay Edralin. So, ayan. Magbibigay din tayo ng allowance para sa kanila mga kabunso. Titignan natin kung ano na naman yung buhay nila na meron sila. Kasi tagal ko na rin mga kabunso na hindi pumunta sa kanila eh. So alamin din natin kung kamusta na yung pamumuhay at the same time yung kanilang trabaho at yung kanilang bangka. So kaya mga kabunso, samahan niyo ako uli at alamin natin kung ano ang latest chismis, the latest na buhay nila Tatay Edralin. Nasa kapatid mo?
Sa kanyang biyanan. Sa Samar na. Ah. Hindi, pinagbili nga iba ka. Sabi, kay Dominic Pulong. Nag-chat daw si Ross. Yung sabi nila. Pati bangka. Oo, pati Wala baka na. pinagbili na. Hmm. Tagal na nakapili. Kaya sabi ko, huwag ka pulong muna ako ninyo. Yung nagbigay sa inyo ng bangka. At ako, pag abigay ka ng bangka sa inyo, iba ka ako, yun ihabulin. Hindi na maghahabol kanila na yun. Ah. So, kung ano man ang desisyon nila na gawin doon sa bangka, edi, Ako rin nga pagkakabili. Asa kahit, kung anong pipili, ako nang kukuha. Ako nagamit. kung ano man ang desisyon nila tayo, okay na po yun. At least sa bisita, kasi bibigyan po sana namin ng allowance din ngayon eh. So, hindi na pala dito nag-aaral. Hindi na, sasama Okay, na. sir. Ayan mga kabunso, latest ngayon mga kabunso, sabi nga ng kuya ni Tatay Ederin, kuya ka na tayo na. Ako, yun ang sumunod sa akin. Ako tandasan. Kayo ho, hindi na aalis. Hindi. Dito na rin ho kayo. Hindi na. Ayan, wala na rin ho sila dito. Kaya, ayun po. Okay na rin po, nabenta na rin nila yung doon na rin magtatrabaho. Oh. So yun mga buso, kaya maraming salamat din po kahit papaano. Ayan, na-update po namin kayo sa kaganapan na nangyari sa kanila. Ito nga po yung nangyari, wala na po sila. At umuwi na po sila ng Samar at doon na rin magtatrabaho. So tay, thank you po. See you next time po. Salamat. Tay, thank you po. Salamat. Hindi ko yan. Nakakalungkot na sa aming pagbabalik ay wala na sila. Pero baka sa bagong lugar na kung nasaan sila ay doon sila makakapagsimula at makakapagpatuloy ng paglaban para sa kanilang buhay at pangarap. Dalangin ko na palagi na wag silang mawawalan ng pag-asa at palaging maniwala sa Diyos na pasasaan pa at giginhawa rin tayong lahat. So yeah mga kabunso, nandito naman tayo sa lugar ni Tatay Cesar. Ayan, bibisitahin din natin. As usual, bibigyan din po natin ng allowance yung kanyang mga anak. Sa mga nakakakilala po kay Tatay Cesar, syempre, siya po yung si tatay na iniwan ng kanyang asawa dahil sa kalagayan o kapansanan ni tatay. So, samahan niyo ako mga kabuso dahil bibigyan natin uli ng allowance yung kanyang mga bata since pasukan na. Mahirap man ang buhay, ngunit kailangan patuloy ilaban. Gaya ni Tatay Cesar, patuloy niya sinisikap na magtrabaho at kumilos di lamang para sa sarili niya, ngunit pati na rin sa mga anak niya. Bilang isang ama, pangarap niyang makapagtapos ang kanyang mga anak. Pangarap niya na maabot ng mga anak niya ang pangarap nila sa buhay. Sinusubok man sila ng mga hamon sa buhay, patuloy silang lalaban. Patuloy silang kikilos. Patuloy silang mangangarap. Sa loob ng isang linggo, isang bise. Sila Igme, Naayos naman. Nakaayos naman pang pag-aaral nila. nasaan yung yung isa? Si Miguel. Ibasa na kuya mo. Nagkuka ng kanilang activity sa school. Kumusta buhay tayo? Eto. Sabi nga kung hindi didiskarte, hindi kakain. Binaha kayo dito ng bagyo? Hanggang saan? Lampas tuhod. Kunti natabot na yung side ng bahay ko. Tumagiling niya ang laki nga tinagilit ang bahay ko. Agad. Bumaba ang Ayaw mo naman yung inulok ko na kubo eh. Ayun, madali naman kuya. Madali pag may 2-3 taon ni Sara agad. At least may natutuluyan kayo. Kuya, hindi ko mo siya tinatanggayin yun. Yung ibibili mo nun,
ipagpapaayos ko na lang yan, matibay pa. Dahil mga ganda naman ang ng aking bahay, yung taas, ang lang yung tutusok ko ng haligi na tusok sa lupa, dahil malambot. Nasaan na yung beds nila? Patingin nga, meron ka? Saglit, sir. Okay. Parang syempre kahit kahit pa paano makita ng mga Ang aking hipag na nag-iintindi ng mga grades sa school, ikinuha sa cellphone. Hello po. Ayan. Para makita ng mga nagbibigay sa inyo ng biyaya. Kung nag-aaral ba na maigi o Oo, tagaya naman sinasabi ko sa kanila, Kuya Migsi, yan ay kayo ay yalamay pamamana ko sa inyo, kaya kayo magsikap at tayo may tumutulong pa sa atin. Dahil pagka nawala na suporta, baka hindi ko kayo kayanin mga papag-aral. Hindi na rin ang hanapay ko, Kuya Migsi. Lahat naman tayo, hindi naman ikaw. Talagang may wala magagawa eh. Taga marami ang hanap buhay. Oo, pero syempre, kahit naghihirap tayo, kailangan natin na magtiyaga pa rin. Oo naman. Magsipag. Idol ko ang aking inspiration mga anak ko eh. Amen. At least kahit pa paano, ikaw nagtatrabaho ka na matino, nasa ayos. Samantalang yung iba diyan, di ba? Yan naman ang pinipilit ko mangyari sa buhay ko. Samantalang yung iba gumagawa na ng hindi maganda para may maipakain sa kanila. Pero ikaw, kung ikaw tatanungin, pabor ka ba sa ganang ginagawa ng mga tao? Yung manloloko mo na ng tao para may magpakain sa pamilya? Hindi ako sa ganyan. Lumabas sila ng legal. Pero bakit sabi ng kapitbahay mo ganun yung ginagawa mo? Hindi Hindi, joke lang. Wala pa si Miguel? Wala pa yung Puta mga Kuya Miguel mo. So, ayun tay. Nasaan yung grades? Okay. Ayan. Titingnan po natin mga kabuso yung grades nila. Kasi para malaman natin kung talaga ba nag-aaral na maigi yung mga bata. Kasi pag, alam niyo naman, kahit naman tayo bilang magulang diba? Kailangan natin maging maayos kung nag-aaral ba na maayos yung bata. Nung malaman ko mga grades sa mga anak ko at saka aking bunso nakakabasa na ng ayos, ay sabi ko, salamat po. At aking paghihirap ay may saysay. Kuya Mix, ano po ang kay Charlie. Charlie? Kay Charlie. Ito yung kay Igme, Grade 7 na po siya. Grade 7. Pero at least kahit pa paano, line of 8. Opo. Grade pa. Ang kay Mabel po. Ay, ang kay Miguel po ay nasa kanya po eh. Si Miguel yung nasa aking sunit. So, bumababa yung performance niya ng third grading. Bakit? Ewan ko sa mga anak ko, hindi ko naman siya Minsan po pinaliliban. na-absent, nakaka-absent po minsan. Nasaan na yun? Nasundo po kay Miguel. Oo. Yung isa, kay Miguel. Ang kay Miguel po nasa kanyang cellphone. Aring kay Mabel. Kamusta sa school? Okay lang po. Habang pangarap mo uli? Sundalo. Sundalo. Hindi ko lang kita tayo po. Ha? Sabi ko sa mga anak ko, yung isa pulis, yung isa sundalo. Para may tagapagtanggol ang bayan. Anong ginagawa ba ng pulis? Bigyan natin ng idea yung mga taong manunood natin, yung mga kabunsuan. Pero mga anak ko, bilang isang bata, ano yung masasabi mo sa mga pulis? Pinagtatanggol po lahat po ng mga mahihirap po. Mga mahihirap, hindi lang mahihirap. Hindi mayayaman. Hindi lang mayayaman. Ano pa? Ano sabi mo, tay? ang sundalo, yan ay tagapagtanggol talaga ng mga naapi yan. Paano kung ang mga pulis ay sundalo ay ang nang-aapi sa mga taong walang ginagawang kasalanan? Yun naman sila naman ng mga abusado. O anong masasabi mo naman doon, tay? Ay, abusado sila. Hindi sila tapat sa tungkulin nila. O anong gagawin nila kung hindi tapat sa tungkulin? Magretiro na lang. Kung lang masabi ng tao. Tama naman talaga Dapat maging maging ehemplo sila na kabutihan sa tao. Hindi sila yung maging problema din. Lalo na ngayon yung mga kapulisan at saka yung mga iba pang nag-aano sa atin, sa halip na tagapagtanggol natin, sila pang maabuso. Sila pa yun ang aabuso. Sinisira nila yung uniforme ng napupulaan tuloy ang karamihan. I-report po sa gobyerno. Sasabihin.
Kaya ikaw, kung lumaki ka, dapat sa tama ha. Pag magpupulis ka, Wow, oo, grade 4. huwag mong gagamitin ang pagiging uniforme mo, ang pagiging pulis mo, pagiging sundalo mo, Ano po ang... para sabihin na katakutan ka. Yun. O so tay, nagpunta lang ako dito para ibigay lang yung allowance sa mga bata. Dini ka. Para hindi na O tay, ay gusto nyo ipunin ko muna yung allowance at ako ipunin ko tapos ito yung papagawa ng ano. Kayo, ikaw. Laka naman ang tiwala ko sa iyo. Hindi, joke lang tay. Deserve nyo to. O buso. 1 2 3 4 5 6 Sige, sabi ko 7 8 9 10. So tay, ayan may pangbili ka na uli ng yero. Wow, Ay, So ayun tay, ano igme? Pulis siya. Hindi po, sundalo po. Sundalo. Sige. Ayusin mo ha. ikaw Miguel, nagkuhan ka sa kuya mix mo. Ano? Bagay pa naman. Ha? Oo nga naman. O tay, ano masasabi mo sa nagbigay po? Salamat, napakarami siya nagbigay ng tulong nito. At ito po yung napakalaki ng tulong sa aking mga anak. Kahit paano, ibibili ko na ng mga pangailangan ng aking mga anak at pambaon niyang pang-araw-araw. Salamat sa inyo ng marami siya nagkaloob nito. Sana huwag kayong nagsasawa na tumulong sa tulad naming wala. Salamat sa inyong lahat. Ikaw, Buso. Maraming salamat po sa inyo po. Pati na rin sa nagbigay ng allowance. Ikaw, Buso. Ikaw. Maraming salamat po kay sa Team Kabunso po at papasalamat na rin po sa Panginoon Jesucristo at dumating po kayo dito. Yan lang po. So yan mga kabunso, gusto ko rin po magpasalamat syempre sa mga tao na handa pong tumulong, sa mga kagaya po ni Tatay Cesar at sa pool na kanyang mga anak. Maraming salamat din po syempre sa mga kabunsoan natin na nagbibigay po ng pag-asa para lumaban sa hamon ng buhay, lalo na po sa hirap ng buhay ngayon mga kabunso. Ayan. At syempre dahil nga po sa binigay natin mga kabunso na tulong para sa kanila, unti-unti po nilang nagkakaroon sila ng lakas ng loob para to pa rin yung mga pangarap ng mga bata na to, lalo na to. Ayan, nangangarap po siya na magtanggol sa bayan. Sana lahat. Yun ang rason. Pero may mga tao din naman po dyan na hindi natin na masasabi kung ano yung magiging bukas sila. Kaya ang masasabi ko lang, dasal lang, kapit lang, at patuloy na lumaban sa hamon ng buhay, hindi sa mga taong ayaw sa inyo. Okay? Salamat po sa inyo. Okay, once again, this Mix Molino na nagsasabing Happy lang. Happy lang. Kaya naman, ingat, God bless and bye-bye. Salamat. Sa araw na ito, 3 kwento ang aking binisita. 3 tao na may iba't ibang pinagdadaanan. 3 tao na may kinakapitang pag-asa para patuloy na mabuhay, magsikap at mangarap. Patunay ito na lahat tayo ay may pinagdadaanan at ang tanging paraan ay maging matatag, mabait sa kapwa, maging mabuti at patuloy na mangarap para sa kinabukasan. Ano mang salita ang ibato nila sa'yo, marami man namang husga sa loob ng social media mo. Huwag mo silang pansinin